Hi guys, welcome to my vlog. I am Coach and I was politely asked ng ating isang ka-idol kung ano daw ang opinion ko tungkol dun sa gwardiya at dun sa bata na nagtitinda ng sampagitan na nag-viral. So, ang comment ko doon sa violation ng security na humantong sa kanyang pagkatanggal ay tungkol sa asset protection. Asset protection by yung sa branding and yung customer service violation. So, pag customer service, mahaba yan. So, pag-uusapan po natin after ng ating intro. Hi guys, welcome to my vlog again. I am Coach J and for today's video para sa ating Coach J Talk segment ay hiningan ako ng comment tungkol dun sa isang pangyayari sa isang bata na nagtitinda ng sampagita, isang estudyante actually, na hinalbot, sinira-sira ng security guard sa isang kilalang establishmento dyan sa may EDSA, yung kanyang mga paninda. So, hati yung komento ng mga netizen. Sabi ng iba, tama lang yung gwardiya. Tama lang yung ginawa ni guard. Sabi naman ng iba, what if sa anak mo ginawa yan? Tama pa ba yan? So, eto yung comment ko dyan. I-justify natin kung bakit siya ay tama at the same time kung bakit siya ay mali. Nakumanto nga sa pagkakatanggal niya sa trabaho. Sasabihin naman ng iba, nako, nagtatrabaho ka lang naman pala matatanggal ka pa. Saan ba tayo lulugar? Magtatrabaho ba tayo o titingnan na lang natin yan? Pero bago tayo magsimula, i-shoutout muna kay Wilfredo Nievas Jr. Siya po yung nag-request ng ating opinion. So, nakaka-proud naman, no? Importante pala sa inyo yung opinion ko. So, i-discuss ko sa inyo ay dalawang bagay. Asset protection at saka yung tinatawag na customer service. Sa asset protection, ito yung talagang main na trabaho ng isang security guard, security practitioner. Sa security kasi merong VIP protection at saka asset protection. Ano ba yung VIP protection? Yun yung pag-secure naman ng mga mahalagang tao sa lipunan natin, yung mga mayayaman, mga politiko. So, iba yung protocol doon. Iba rin sa asset protection. Pag sa asset protection, siyempre, ang i-secure mo dyan ay yung mga asset, mga properties. So, pag sinabing asset, dalawang klase yan. Tangible asset and intangible asset. Mga bagay na hawakan at hindi nahawakan pag pinag-usapan natin yung asset. So, ano ba yung mga asset na nahawakan? Kotse, tao, office, lahat yun. Yun ay tangible asset. Pagdating naman sa intangible asset, yun naman yung mga bagay na hindi nahawakan. So, ano yan? Anong sample yan? Ang sample ng mga bagay na hindi nahawakan pag sa usapang asset protection ay yung reputasyon ng kumpanya or yung branding. Brand mo. Halimbawa, Coach J Shopping Center. Pangalagaan nyo dapat yung brand niyan. Kasama sa trabaho ng security, ng asset protection na pangalagaan yung brand name ko. So, pag sinabing brand name, dapat puro mga gandang bagay ang pinag-uusapan tungkol sa aking company. Walang masasama. Kaya nga meron tayong tinatawag na blackout, di ba? Pag masama ang nangyari, okay, control, wala makapasok na media, mga ganon. Kasi samang balita sa iyong property, iiwasan ng tao yan. Sample, pag na-experience natin, pag tinawag na branding, kumakain ka sa isang mall, sa isang restaurant. Di ba minsan may nakapasok na yung mga nagtitinda-tinda ng ballpen na ang mamahal, mga candy, sasabihin mga working student na hindi yung malaman kung totoo, kung baka trabaho na nila yun, di ba? So, ikaw naman, sige, para umalis na to, bigyan mo na. Bilhin mo na yung ballpen niya, 150. Maya-maya, andyan na naman. Pinamalita pa. Nagbigay yung customer na pupuntahan sa'yo lahat. Minsan nakakainis na experience yun, di ba? So, ano may isip mo? Ayoko na nga kumain doon. May mga hindi makontrol yung mga ganun-ganun. Kaya kasama po sa trabaho ng gwardiya na i-clear yung mga ganun. Pag nakita nila yon, tataboy nila yon. Kasi yun ay reputasyon sa branding, branding nung
iyong company pag may mga ganun-ganon. Eh yung mall, sa entrada ng mall mo, may mga yagit na ganun. May mga nagtitinda-tinda ng mga simpagita, para may mga nakatambay. So, hindi maganda. Siyempre, paalisin sila doon. Bawal sila doon. So, yun po yung trabaho na ginagawa ng guard. Kiniklear niya yung area. So, ngayon naman, ano naman yung ginawa ng gwardiya? Ano naman yung nilibag niya? Usapang asset protection dahil nakita niya naman, sinipa niya yung bata, gumawa siya ng hindi magandang bagay. Habang suot-suot niya yung uniforme niya na nandun yung mga logo ng kanyang kumpanya, yun ang paglabag niya sa asset protection. Kasi dala niya yung pangalan ng kumpanya niya at gumawa siya ng mga bagay na bugso ng kanyang personal na damdamin. So dapat hindi ganon. Ngayon, pagdating sa customer service, sumablay siya. Pag sinabing customer, ang customer po ay may direct customer at indirect customer. Ano ba yung direct customer? Halimbawa ako yung may-ari ng mall. Yung mga merchant, yung mga umuupa ng mga tindahan doon, yun yung aking direct customer. Sino naman yung mga indirect customer ko? Yung mga customer ng aking mga merchant, yun naman po yung aking indirect customer. So dapat lahat yun, may tinatawag na yung customer satisfaction. Magandang experience sila sa tindahan. Kasi nga, indirect customer ko sila. So, ibig sabihin, lahat ng pumapasok sa mall, lahat ng pumapasok sa establishment ay customer po. Kung ako may-ari, hindi man ako kumikita sa mga yon, customer ko pa rin yun. Kaya dapat, tratuhin sila maayos. Pag sinabing customer, ang customer hindi yan binabatukan. Hindi yan sinisipa, hindi yan kinakarate, hindi yan tinatadyakan. Unless otherwise, inatake niya na rin ako. Halimbawa, masyado siyang agresibo at palagay sa panganib yung buhay ng isang gwardiya. Sabihin na natin na meron ng mga deadly weapon or mas malaki sa'yo, aagawan ka na ng baril, or kung basta malalagay ka sa alanganin, ibang usapan na yon. Kaya nga may tinatawag tayong force continuum. Ngayon, nandyan na isang bata, babae, mas mahina sa'yo, mas malaki ka, ay hindi mo dapat itaas yung level ng force continuum natin na pag-uusapan natin. Kung level 1 ka lang. May gwardiya dito, alis kayo dito, andito ako. Level 2, verbal approach, alis. Bawal dito, bawal po dito, doon po kayo. Hindi po kayo pwede dito. Pag nag-resist na yan, doon ka pala magle-level 3. Siya nangyari, nagkaroon siya ng extra movement, hinalbot niya yung paninda, sinira, damage to property. Tapos sinipa niya pa yung bata. Paano masasabing self-defense yun? Self-defense ba yun? Hinampas yung mukha niya, di ba? Ang pinangampas ay yung bulaklak na sinira mo. So, hindi mo papasok sa ganong mga usapin. Sa justifying circumstances, ang layo nun. So, yun po yung bakit siya mali. Kasi nilabag niya yung customer service. Again, lahat po ng tao sa establishment niyo ay customer. Indirect customer at indirect client at direct client. Hindi lang yung mga merchant yung client nila dyan. Pag ikaw ay security, hindi lang yung mga merchant yung boss mo, hindi lang may-ari ng mall yung iyong boss. Pati yung mga lahat ng nandyan ay client po natin or customer po natin. So again, ang customer hindi tinatadyakan, hindi sinisipa, hindi kinakarate, hindi sinisiko sa mukha na gano'n. Walang gano'n. So I hope nakatulong po at yun lamang po yung aking opinion. Marami pong salamat. Bye-bye.